Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Maikling pagninilay lamang po. Sa ating panahon ngayon, siguro the past month, naging matunog po sa atin, sa balita at sa social media, ang divorce dito sa Pilipinas. Na kung saan ito ay naaprubahan na ng lower house, ibig sabihin ng mga kongresista, para sa third and final reading at ito ay nasa Senado na for deliberation sa Senado. Although ngayon, hindi pa siya pinag-uusapan, pero naging matunog siya dahil naipasa sa lower house ang divorce bill. Bakit nga ba inaayawan ng simbahan ang divorce? Yun po ang unang tanong. At ang pangalawa, bakit ba sa simbahan mayroong tinatawag na annulment? Ano ang kanilang pagkakaiba? Ang divorce po ay napakapopular sa Amerika. Ang divorce, ang babae at lalaki na kinasal, sa kahit anong dahilan ay sila ay pinaghihiwalay. So sa pamamagitan ng divorce, ang babae, lalaki, mayroon silang hindi pagkakaintindihan o difference, gusto na nilang maghiwalay, nagsawa na sa isa't isa, ang divorce bill ang magsasabi na oo, hiwalay na kayo. Yun po ang divorce. Sa simpleng, although may malalim pa siyang kahulugan, pero natatakot ako baka hindi natin maintindihan. Sa annulment naman sa simbahan, ang annulment, ang babae at lalaki na hindi nagkakaintindihan, ang hinahanap, hindi ang paghiwalay sa kanila, kundi kung ano ang katotohanan at punot dulo ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Naintindihan? So sa annulment, hindi hinahanap ang mali ng bawat isa, kundi ang hinahanap, ano ba ang katotohanan sa hindi pagkakaintindihan. At sa paghahanap ng katotohanan, makikita kung sa simula pa lamang, wala na nangyaring kasal dahil may mga impediments na tinatawag. O di kaya ay may nangyaring kasal pero wala namang kakayahan na magpahayag o magbahagi ng pagmamahal ang isang partido o ang parehong partido. Kaya pinaghihiwalay sila. So, sa simbahan, ang hinahanap sa paghihiwalay, hindi na sila ay paghiwalayin, kundi ang katotohanan, ano ba ang ugat ng lahat ng ito? Sa divorce, pinaghihiwalay sila, kung ano man ang kanilang dahilan, at pati ang kanilang mga properties ay pinaghahatian nila. So sa divorce, napakabilis lang, napakadali. Pero sa simbahan, napakahirap at napakatagal. Ang inaayawan ng simbahan isa sa mga inaayawan ng simbahan dahil kapag naipasa itong batas, this will be subject for abuse. Aabusuhin. At kapag naabuso ito, hindi na pangangalagaan ang kasagraduhan ng sakramento ng kasal, kundi sa bawat hindi pagkakaintindihan, paghihiwalay agad ang maiisip. Hindi ang solusyon upang maibalik at maging maayos ang pamilya, ang mabuting pagsasamahan ng pamilya. Ang pinupunto ng simbahan, ang babae at lalaki, kapag sila ay pinagsama sa harapan ng Diyos, sila ay ibinigay na biyaya ng Diyos sa isa't isa. Kaya nga, sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. Yun nga lang, tinatanggap ng simbahan na may mga pagkakataon talaga na kahit ang mag-asawa, ang babae at lalaki, hindi lang sa kadahilan ng hindi nagkakaintindihan, kundi walang kakayahan na suklian at ibahagi ang pagmamahal. So makikita natin ang difference na sa divorce, hindi tinitingnan ang pagmamahal. Tinitingnan lang kung ayaw nyo na ba o gusto nyo pa. Sa simbahan, tinitingnan ang katotohanan
at ugat ng hindi pagkakaintindihan at pagmamahal pa rin ang isinusulong at pinapangalagaan. Magsitayo ang lahat.